Ako po si Christian Señeres, isang dating party list representative na kumatawan sa youth sector. Ngayon naman po ay kumakandidato akong pagkasenador sa ilalim ng Democratic Party of the Philippines. Karamihan po ng aking mga proyekto po ay yung mga proyektong pakikinabangan po ng mga kabataan, kagaya po ng school building, drug rehab, sports center, public library. Tungkol naman po sa sa mga advokasya po, isa pong sektor na pinaglaban ko rin po ay overseas Filipino workers. Napakadami po pero isa po sa mga prioridad po namin po ay tungkol po sa buwis, kasi naniniwala po kami sa aming partido na sa ngayon napakataas na po ng mga binabayaran po ng ating mga tambayan po, mga nagtatrabaho, mga negosyante po. Kung ikaw po ay gustong magnegosyo, bago ka makapagsimula, ang dami-dami mo ng nabayaran, ang dami mga requirements, ang daming steps. Sa ibang bansa, hindi naman po ganun. Napakasimple lang magsimula ng negosyo. Ito po yung nagbibigay ng trabaho po. Ito po yung nakakapagbawas po ng mga OFWs dahil walang trabaho nga dito. Pero mas marami po tayong mga malilit na negosyo. Hindi na po kailangan mag-abroad. Kaya ang gusto po sana namin, gawing simple yung paraan na makapag-rehistro ng negosyo. Tsaka wag po masyado madaming mga kailangan bayaran. Kaya ang isa po sa ipaglalaban po namin kung kami po ay naluklok na kasama po yung aking mga kapwa kandidato sa Democratic Party, si Greco Bellica at si Baldomero Falcone. Sana po babaan po yung bus na 2/3 na mga boboto ngayong 2013 election po ay kabataan. At karamihan po ng mga boboto ay boboto for the first time. Ito yung unang pagkakataon nilang gamitin po itong karapatan na ito na piliin kung sino ang mamumuno ng ating bansa. Ipiliin kung sino mag-iisip kung saan dadalhin itong Pilipinas. Yung mga botante po ngayon po, hindi po kagaya ng noon na ang kanilang kaalaman po nalalaman na nila sa mga traditional na media na kontrolado naman ng mayroong mga kanya-kanyang mga interest. Ito po, meron na po tayong karapatan alamin ang dapat na alamin at makapagpili tayo ng mga kandidato po base hindi lamang sa kanilang popularidad o pera, kundi sa mga kanilang pinaglalaban, mga kanilang adikain, mga advokasya. Sana po pagbutihin po natin ang pagpili ng mga susunod na mga mamamahala ng ating bansa.